Missing Sabongeros. Grabe, nakita na. DOJ, may mga tukoy na daw, nag-testify na natuntun kung saan ng pa. hinulog ito mga Isiniwalat ng DOJ ang madilim na lihim ng Taal Lake. Makipag-ugnayan na kayo sa akin para makamit natin ang hustisya ng mga pamilyang nawawalang sabongero. Isang taon na ang lumipas mula nang bigla ang maglaho ang ilang sabongero sa mga kilalang sabungan sa bansa. Isang krimeng nagpasiklab ng galit, takot at pagkalito sa publiko. Ilang investigasyon na ang sinagawa, ilang pangako na ang binitawan, ngunit sa kabila ng mga ito, nananatiling tikom ang kasagutan sa iisang tanong, nasaan na nga ba sila? At ngayon, tila may liwanag ng sumisilip sa kailaliman ng Taal Lake. DOJ, tukoy na ang lugar sa Taal Lake kung saan inilibing ang mga sabongero. Sa isang nakakabiglang revelasyon, inihayag ng Department of Justice na mayroon na silang lead na matagal ng misteryo ng pagkawala ng mga sabongero. Ayon mismo kay Justice Secretary Crispin Remulla, tukoy na umano ang lugar sa Taal Lake kung saan hinihinalang ibinaon ang bangkay ng mga biktima. May mga saksi na handang tumuro sa eksaktong lugar, ani Remulla. Sa isang panayam, ito na marahil ang pinakamalapit nating pagkakataon na malaman ang katotohanan. Di biro ang hamon, hindi biro ang isinasagawang operasyon. Mahigit 200 square kilometers ang lawak ng Taal Lake at ang pagsisid sa naturang lawa ay nangangailangan ng specialized equipment at mataas na antas ng kahandaan. Dahil dito, sinisikap ng DOJ na makipag-ugnayan sa bansang Japan, kilala sa kanilang advanced diving technology upang may sakatuparan ang planong pagsisid. Muling bumalik ang pangalan ni Dondon. Ang impormasyon ukol sa lokasyon ay sinasabing tumugma sa naunang aligasyon ni Julie Dondon, pati Dongan alias Totoy, na minsang nagsiwalat na ang mga sabongero ay nailibing sa bahagi ng lawa. Hindi pa man opisyal na kumpirmado ang lahat, may lumalakas na kutob na mga kaanak ng biktima na ang paghahanap ay papalapit na sa wakas. Hindi titigil ang DOJ. Tiniyak ni Remulla na buo ang determinasyon ng gobyerno na maresolba ang kaso, hindi lamang para sa hustisya, kundi para na rin sa kapayapaan ng loob ng pamilya. Ito'y obligasyon natin lahat. Hindi natin pwedeng hayaang mawala na lamang ang mga taong ito na parang bula, dagdag pa ng kalihim. Ngunit ang tanong, kaya bang silipin ng tao ang mga lihim na inilibing sa kailaliman ng Taal? Habang pinipigilan ang paghinga sa bawat segundong lumilipas sa ilalim ng tubig, ang mga kasagutan ba ay lilitaw o tuluyan ng ililibing sa kasaysayan? Abangan, dahil kung totoo man ang pahayag ng Department of Justice, posible sa mga susunod na araw ay hindi na lang balita ang nawawalang sabongero, kundi isa ng mahalagang bahagi ng katotohanang lumulutang mula sa kailaliman. Sa mga oras ng matinding kadiliman, gaya ng kasong pagkawalan ng mga sabongero na hinihinalang ibinaon sa kailaliman ng Taal Lake, tila ba ang hustisya ay mailap at ang liwanag ay malayo at ang puso ng tao ay puno ng tanong, makikita pa ba sila? Makakamit pa ba ang hustisya? Sa harap ng ganitong pangyayari, ang puso ng isang Kristiyano ay dapat kumapit hindi lamang sa sistema ng tao, kundi sa dakilang hustisya at walang hanggang awa ng ating Panginoon Hesus, sapagkat kahit kaano man kalalim ang pagkakabaon ng kasalanan, krimen o ng kawalang pag-asa, mas malalim ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salmo 18 verse 16, He reached down from on high and took hold of me. He drew me out of deep waters. Inihaon ako ng Diyos mula sa kalaliman ng tubig. Hinawakan niya ako mula sa itaas. Ang Taal Lake ay simbolo ngayon ng kabuktutan at pagtatago ng kasalanan. Ngunit gaya ng sinasabi ng Salmo 18 verse 16, ang ating Panginoon Diyos ay may kapangyarihang sumalok mula sa kailaliman upang iligtas hindi lang sa pisikal na pagkakabaon, kundi sa pagkakabaon sa kasalanan, takot at kawalang pag-asa. Ang krimeng ito ay nagpapakita ng kabiguan ng tao.
Ngunit ang ating Panginoon Jesus ay hindi kailanman nabigo. Hindi lang siya tagapagligtas ng kaluluwa, siya rin ang hustisya para sa mga api at ang awa para sa mga makasalanan. Kapag tila walang hustisya sa mundo, kaibigan, alalahanin natin na may Diyos na nakakakita sa lahat, kahit ang nilibing sa dilim. Kapag ang puso mo ay puno ng galit, sakit, paghihiganti, alalahanin mo, mas malalim ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesus kaysa sa sugat ng tao. Kung ikaw man ay nasa kasalanan, gaya ng mga sangkot sa krimen, alalahanin mo ito. Hindi pa huli ang lahat. Ang ating Panginoon Jesus ay handang humahon sa kailaliman para sa iyo, kung hayaan mo siya'y humaawak sa iyo. Tandaan, walang kayang itago sa ilalim ng lawa, sa ilalim ng lupa o sa ilalim ng kasalanan na hindi kayang ilantad ng liwanag ng ating Panginoon Jesus. At sa kanyang pag-ibig, may hustisya. Sa kanyang habag, may pag-asa. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng dilim at kasamaan, ikaw ang aming ilaw. Sa gitna ng kawalang hustisya, ang aming Panginoon Jesus, ang aming katwiran. Sa kailaliman ng kasalanan, ikaw ang umaahon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Iligtas niyo po ang mga nawawala at aliwin niyo po ang puso ng mga naulila. Hayaan niyo pong ang iyong awa at pag-ibig ang magtagumpay kahit sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patuloy niyo po kaming alagaan at patnubayan, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.